ikot ni Amelie ng manibela. Nang malapit na sa nakahanang na truck at nagmaneho pabalik at pasalubong sa van. "Hold on!" Sigaw ni Amelie sa tamang timing, ginamit ang ulo ng van na makakasalubong para lumipad sila palagpas dito. Malakas na pagsabog ang narinig niya nang sumabog ang van dahil sa pagbaril ng kasamahan nitong nasa truck. Di na sila makadaan dahil umaapoy ang van kaya tuloy-tuloy ang pagmamaneho ng dalaga pabalik sa opisina. "Shannon!" Agad niyakap ni Alex ang dalaga nang bumaba ito ng sasakyan. "Okay ka lang? May sugat ka ba?" Ininspeksyon ng katawan ng dalaga kung may tama to ng bala dahil ang daming gasgas ng sasakyan dahil sa paputok. "I'm fine," sagot ni Shannon at napatingin kay Sanji. "May sugat ho ba kayo tito?" "I'm fine, iha," sagot ni Sanji. "Magpahinga ka na muna, wag na muna kayong umuwi." "Sanji? Honey!" Naiiyak na sabi ni Yvonne nang bumaba sa kotse. "Oh my gosh, are you okay?" "I'm fine. Bulletproof ang sasakyan ko," sabi ni Sanji. "Bakit pa kasi wala kang kasamang bodyguard?" Naiiyak na sabi ni Yvonne. "Kasama ko si Shannon," wika ni Sanji kaya napatingin si Yvonne sa anak. "Bakit kayo magkasama?" Tanong ni Yvonne sa kanilapitan ng anak, hinawakan sa magkabilang kamay. "Are you okay, iha? May sugat ka ba?" "I'm fine, tita." Naiilang na sagot ni Shannon pero nagulat siya nang yakapin siya ni Yvonne habang umiiyak. "Thanks God at safe ka." "Okay lang ho ako." Ani Shannon, mahinang tinulak si Yvonne kaya lumayo to sa kanya at muling bumalik sa asawa. "Di mo alam kung gaano ko natakot?" Umiiyak na sabi ni Yvonne at pinagsusuntok ang asawa sa dibdib. "It's okay, I'm fine now," mahinahong sabi ni Sanji. "Sa hotel na muna tayo matulog. Dito na tayo sa opisina magpalipas ng gabi," sabi ni Alex sa dalaga at humarap sa mga magulang nito. "Ako na ang bahala kay Shannon. Ingatan mo siya," bilin ni Sanji at inakay ang asawa para muling sumakay sa kotse nila kasama ng mga bodyguards. "Are you okay?" Tanong ni Alex kaya tila napukaw ang dalaga mula sa mahimbing na pagkakatulog. "I'm fine," sagot niya na muling naalala ang nangyari kanina. May relasyon kayang Nanay Linda niya at si Sanji? Bakit sa huling pagkakataon, si Nanay Linda niya ang naisip ni Sanji? Pero ang bait at ang ganda naman ni Yvonne para ipagpalit ito. Or kakilala kaya ng magulang niya mga Padillo? "Alex, tingin mo, kilala ni Sir Sanji ang Nanay Linda ko?" "Bakit mo natanong?" Kanina sinabi niya na akong magmaneho kung gusto ko bang makita namin ng mommy ko." Nagugulo ang sambit niya at biglang sumakit ang ulo. At tinawag niya akong Amelin. "It's okay. Ang tinutukoy siguro niya si Tita Yvonne dahil ang akala niya ikaw si Amelin," sabi ni Alex. Inakay ang dalaga papasok sa elevator. "Let's go, magpahinga ka na ha? Alam kong pagod ka na." Pumasok sila sa opisina. Tinawagan din niyang agency para magpadala na magbabantay sa kanila sa baba. "Bakit may baril ka?" tanong na Shannon nang ilapag ni Alex ang baril sa ibabaw ng mesa. "For security. Di natin alam ang utak ng kalaban sa ngayon, Shannon," sagot ng binata. "Matulog ka na." Pinahiga niya sa Shannon at hinalikan sa noo pero niyakap siya ng dalaga sa leeg. "Akala ko hindi na kita makikita." Mangiyak-iyak na sabi ng dalaga. "Nandito na ako ha, hindi na kita hayaang mag-isa," sabi ni Alex. "I want to feel you," sabi ni Shannon. "Hindi ka ba pagod?" "Gusto kong takpan ng alaalang nangyari kanina," sabi ni Shannon at hinaplos ang dibdib ng binata kaya pinagbigyan siya ni Alex. Naghubad to at saka inangkin ang katawan ng isa't isa. Kinaamagahan, dahan-dahang nagmulat si Amelie ng mga mata. Nakaramdam siya ng mabigat na bagay na nakadagan sa bewang niya kaya kinuha niya to. Nakaramdam siya ng lamig sa lalim ng kumot kaya't napasilip siya. Hubot-hubad siya. Normal lang din naman dahil palagi siyang nakahubad sa bahay kapag matutulog. Dinala niyang paningin. Hindi pamilyar sa kanyang paligid kaya nagtataka siya. Malakas ang tili niya sabay bangon na makitang lalaking nakahubad sa tabi niya. Kinuha niyang baril at kinasa ito. "Hey!" ani Alex, nagulat sa lakas ng boses ng dalaga. "Alex?" Di makapaniwalang wika niya. "What the heck have you done?" Bulyaw niya sabay tutok ng baril sa binata. "You wanna die?" "Ibaba mong baril," sabi ni Alex, napatingin sa hubad na katawan ng dalaga. Kaya't agad na hinablot ni Amelie ng saplot at sinuot habang nakatutok pa rin ang baril kay Alex. "Anong ginawa mo, Alex?"
Galit na tanong niya sa nandilisik ng mga mata. Mabilis na naging kilos ng binata para agawin ng baril sa dalaga. Bang! Damn, Amelin, papatayin mo ba talaga ako? Di makapaniwalang tanong niya ng maagaw ang baril. Mabutit sa kisame nakatuto kaya't walang tinamaan sa kanila. Yes, talagang papatayin kita. Bulyaw ng dalaga at padabog na naglakad patungo sa pintuan. We're getting married, sabi ni Alex kaya't napatigil ang dalaga at nalingon siya. Who told you? You asked for it, sagot ni Alex. Me? Bulalas ni Amelin sabay turo sa sarili. You're crazy. Napabuntong hininga si Alex nang lumabas si Amelin. Sabi ko na nga ba? Bulong ng binata pero nagulat nang biglang bumalik ang dalaga. Tell me what happened, sabi ni Amelin sabay tingin sa damit. And why the hell am I wearing these cheap clothes? Aminin mo nga, matagal nang bumalik ang alaala mo, no? Tingin mo kung bumalik ang alaala ko, I will do the stupid things? Bulyaw ni Amelin na naikuyom ang kamao. Shit, I have to think. Nahiga siya sa sofa at inalala ang mga nangyari bago at pagkatapos ng makidnap. Gosh, ginawa mo akong mahirap at secretary? Wika niya na maalalang ginawa ni Alex. Sana maalala mo rin na pinasabog mong kusina ko. Not my problem. Sa yaman mo, gagamit ka ng gasol? Depensa niya. Anyway, ayoko na maging secretary mo. Tumayo siya at nilahad ang kamay kay Alex. Akin na. Ang ano? Sahod ko. Mahal ang talent fee ko. Wala akong pera. Isa. Pagbilang niya kahit napilitan si Alex kunin ang credit card niya. Hanggang 1,000,000 lang ang limit ito monthly. Password? Birthday ko. Hindi ko alam ang birthday mo. Napilitan si Alex sabihin ang totoong password. Okay, sabi niya at lumabas ng silid. Madam, sabi ni Tom na makasalubong niya pero hindi niya pinapansin. Hey, tawag ni Helen kaya natigil siya. May kailangan ka? Taas noong tanong ni Amelin. Mukhang dinodoble mo ang trabaho mo dito. Dito ka ba natulog? Ugali mo ba talagang pakialaman ang buhay ko? Tanong ni Amelin. Sana lumugar ka naman, mang-aagaw. Tingin mo, aagawin ko si Alex sa'yo? Saksak mo sa baga mo, sabi ni Amelin. He's not my type, pero inaakit mo. Siya ang patay na patay sa akin, sabi ni Amelin. Ask him. Hindi niya i-announce na kami kapag wala siyang pake and get out of my way. You, liar! Pikon na hiyaw ni Helen. Ano na naman to? Tanong ni Alex, nakakalabas lang ng silid. Yung sekretary mo, sumbong ni Helen. Alex! Wika ni Amelin at tumakbo papalapit sa binata sa kaniya kapito. Sabi niya, inakit daw kita tapos kayo naman talaga. Sabi niya at napasubsob sa dibdim ng binata. Alex, she's a liar. Wala naman akong sinabi tanggi ni Helen. Kung ganyan ang tingin niya sa akin, magre-resign na lang ako. Malungkot na sabi ni Amelin at lumayo kay Alex. Palagi na lang ako nabubuli dito. Kapag ako yumaman, ipapasara ko kayang kumpanya to, Helen. Humika ng paumanhin sa kanya, sabi ni Alex. What? Alex naman. No. Pagtutol ni Helen. Ask an apology. Mahinang sabi ni Alex. She's just a secretary. She is my fiancé. Pag-amin ni Alex, kaya pati si Amelin ay nabigla rin. Nakalimutan niyang nakapag-usap na pala sila ng mga magulang niyang magpapakasal sila ni Alex. Baliw ka na ba para pakasalan siya? Maybe. Mahinang sagot ni Alex na magulo pa ang utak. No, tanggi ni Helen at tinalikuran sila. Sino nagsabing papakasal ako sa'yo? Nagbabaga ang mga matang sabi ng dalaga. Sino bang nag-initiate ng kasal, Amelin? Natigilan ang dalaga at naikuyom ang kamao. Wala pa ako sa matinong pag-iisip ng Alex. Sinamantala mong lahat. Sumbat niya. Sabi ko na nga ba't magkakaproblema tayo kapag bumalik ng alaala mo. Don't worry, ikaw masusunod. Dapat lang. Taas nung sabi ng dalaga at pinuntahan ng mga magulang sa malapit na hotel. Bakit ka nandito? Nagpaalam ka ba kay Alex? Tanong ni Sanji, kababangon lang nang pumasok ang anak. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Yvonne na bumangon. Tito Sanji, kagabi nung inatake tayo ng mga kalaban, akala ko mamamatay na tayo. Sa pagkakatanda ko, may inamin kang sekreto sa akin? Anong sekreto? Anong pinagsasabi mo? Inosenteng tanong ng ama. Mabait si Tita Yvonne sa akin kaya't ayoko siyang lokohin. Naiiyak na sabi ni Amelin. May tinatago ka ba sa akin, Sanji? Hindi ko alam ang pinagsasabi niya.
Sabi ho ni Tito Sanji, kailangan akong magmaneho dahil kung hindi, di niya na makikita ang babaeng mahal niya. Si Yvonne ang tinutukoy ko. No, tanggi ni Amelin. Ibang pangalan ang sinabi mo. May babae ka? Bulyaw ni Yvonne at tinampas ng una ng asawa. Aminin mong totoo. Wala akong iba. Naniwala ka naman sa kanya. Sabi mo ho, baka hindi mo na makita ang anak mo sa iba kaya't kailangan nating mabuhay dalawa. Tito Sanji, thank you for saving my life. What the heck, Sanji? May anak ka sa iba? Umuusok na ang ilong ni Yvonne sa galit. Sabi ko na nga ba, may babae kang tinatago? Honey, makinig ka naman. Paano ko magloloko si Amelin ang lagi kong kasama? Tita Yvonne, hindi mo talaga deserve lokohin. Napakabait mong tao kaya natatakot din ako magsinungaling sa'yo dahil para nahukit ang ina. Nakayokong sabi ni Amelin. Pero ang sabi ni Tito Sanji, kapag makaligtas kaming dalawa, susundin niyang puso niya. Hahanapin niyang mag-ina niyang inabandon niya para sa'yo. Walang hiya ka, Sanji? Bulyaw ni Yvonne at nagwala na sa loob ng silid. Kailan mo pa ako niloloko? Pinagtatapon niya ang lahat ng gamit pero di na kumilos pa si Sanji para pigilan ang asawa. Kumuha ng wine si Amelin at kampanding nag-cross legs habang pinagmamasdan ng inang nagwawala sa galit. Ano, iiwan mo ako? Sige, mag-divorce tayo. Matapang na sabi ni Yvonne pero deadman na si Sanji. Kapag kuwa'y pagod na naupo siya sa kama at umiyak. Kailan pa bumalik ang alaala mo? Seryosong tanong ni Sanji kaya't napatingin si Yvonne kay Amelin. Daddy naman, you spoiled the fun. Nakalabing sabi ni Amelin. Walang hiya ka? Gigil na sabi ni Yvonne na sabunutan sana ng anak pero pinigilan siya ni Sanji at niyakap. Bitiwan mo ko, Sanji. Niloko niyo ko, ginawa niyo kong tanga. Nagtatampong sabi ni Amelin. Kailan lang, Amelin? Ulit na tanong ni Sanji. This morning. Sagot ng dalaga sabay irap sa ina. Makakalbo kita, sabi ni Yvonne. You cannot be exposed, Amelin. Masyado matinik ang white tiger at umaatake sila. Muntik tayong mamatay dahil kumikilos na sila. Magbabayad pa rin sila sa ginawa nila sa best friend ko. Go back to Alex. I-push yung project kay Kyle. I don't want. Ayoko makitang lalaking yon. Kahapon lang patay na patay ka sa kanya. Ani Yvonne. Kahapon yon, iba na ngayon at bukas? Dad, hindi ko kaya magpakasekretary niya. Oras na malaman nilang anak kita, malalagay sa peligro ang buhay mo. Mas mainam kay Alex ka muna para mabantayan ka niya. Wala na bang ibang options? Tatawagan ko si Alex na sunduin ka niya. Sabi ni Yvonne, paano mo nahula ang aambushin tayo kagabi? I have ways, sagot ng dalaga. Boss, 2 araw nang di umuwi si Madam, sabi ni Tom. Tingin mo uuwi pa yon, bumalik ng alaala niya, sabi ni Alex. Sabi ni Yvonne nagpapahinga raw ang anak nito sa bahay. Di na ba matutuloy ang kasal ninyo? Sa ugali niya, malamang hindi, sagot ni Alex. Akala ko totoong relasyon ninyo. Di ka ba niya naaalala yung pag-iibigan ninyong dalawa? Ayoko ng pag-usapan, si Alex. Kung wala kang gagawin, lumabas ka na. Okay boss, labas muna ako ha. Bili lang ng merienda mo. Ano bang gusto mo? Pizza, sagot ng binata kaya lumabas na si Tom. Tiningnan ni Alex ang cellphone pero walang text o tawag mula kay Amelin. Malamang kinalimutan na siya nito. Pasok, sabi niya na marinig ang kumakatok. Amelin, o ba't para ka nakakita ng multo? Tanong ni Amelin, dumiretso sa peso nito. Bakit di mo diniligan ng orchids ko? Inawakan niyang lupa, tuyo. Nalimutan ko. Di ka talaga maaasahan? Sabi ni Amelin, inirapan ng binata. Bumalik ka. Ayaw mo? I thought, hindi pa tapos ang kontrata kay Kyle kaya hindi ako pa pwedeng mag-resign. Sabi ni Amelin. Wala siyang ginawa sa loob ng 2 araw kundi kain, tulog, shopping. Sinagad mo ang credit card ko, sabi ni Alex. May reklamo ka? Wala. Pinapaalalahanan kita dahil baka gamitin mo ulit. Nasa limit na. Bakit? Kulang pa yun. Gamitin mo na lang next month. Sabi ni Alex at napatingin sa pinto na may kumatok. Di pa siya nakasalita nang pumasok si Helen. Oh, look who's here. Pumasok ka pa? Akala ko ba nag-resign ka na? Pakialam mo. Nagtitimping sagot ni Amelin. Alex, itong proposal ng team namin. Sabi ni Helen at nilapag ang folder sa mesa ng binata. Proposal? Nagtatakang tanong ni Helen. Di ba nasabi namin sa'yo?
Subukan natin makausap si Miss Padillo. Malaking talent fee niya pero worth it naman kapag napasamang pangalan niya sa launching ng new products natin. Sa pangalan niya magkakaroon ng kalidad ang disenyo at design team na makakapagpataw pa tayo ng presyo. Lumabas ka muna, Helen. Pakiusap ni Alex bago pa may masabi si Amelin. At paano ka sure na may kalidad ang mga designs ninyo? For sure hahatakin niya ngayon pangalan ni Amelin pababa. Shut up! Bakit? Naiinggit ka? Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka mapabinang sa team namin? Wala kang talent. Pang-seduce lang ang talent mo. Yun nga naman ang easiest way para yumaman. Enough, Helen. Saway ni Alex. Bumalik ka na muna sa office mo. Siyempre, kakampihan mong malanding yan. Mataray na sabi ni Helen. Kahit di niyo ako kampihan, wala talagang dating ang mga designs mo. Sabat ni Amelin. Talaga? Let's see. Baka kapag nagustuhan ni Amelin ang gawa ko, lalaki ang mga mata mo. Sorry, pero mataas ang standards ni Amelin, kaya hindi ka papasa. Taas na ang sabi ni Amelin. No way natatanggapin niya ang gawa ni Helen. Kung sampalin niya kaya ito ng katotohanan, kaso hindi niya pa pwedeng i-expose ang identity niya. Talaga? Says who? Ikaw? Hindi ka nga marunong gumuhit eh. Bahala ka. Bulong ni Alex na pagod nang magsaway sa dalawa. Humanda ka kapag nakuha ko si Miss Padillo. Pagbabanta ni Helen at lumabas. Tatahiin ko talagang bungangan ng childhood sweetheart mo. Sabi ni Amelin, kating-kating ingod-ngod ang mukha ni Helen sa sahig. Bakit ka bumalik? Pag-iiba ng binata? Nasabi ko na, dahil kay Kyle. Bakit? Ano sa tingin mong dahilan pa? Wala naman, sagot ng binata. Tingin mo dahil gusto kita? Plastic na umiti ang dalaga, tumayo sa harap ni Alex. Di ko pa nalimutan ang ginawa mo sa akin. Napatili siya nang hawakan siya ni Alex at napaupo siya sa lap nito. Tatayo sana siya ulit pero pinulupot ng binatang kamay sa bewang niya kasama ng mga kamay kaya hindi siya makagalaw. Di mo talaga siya makakalimutan, Amelin? Bulong ni Alex, saka yung ko tinalikan sa balikat ng dalaga. Tinaas ang isang kamay, tinawakan sa baba si Amelin. Ikaw ang nag-offer ng katawan mo sa akin, Amelin, remember? Wala akong matandaan. Gigil na sabi ng dalaga, sabay tulak sa katawan ng binata, pero huli ni Alex ang kamay niya. Let me remind you. May diing sabi ni Alex at inangkin ang labi ng dalaga. Boss, walang pepperoni. Ay, break time pala. Ani Tom at mabilis pa sa 4:00 lumabas. Bastos! Sigaw ni Amelin sabay sampal sa binata. Manyak ka talaga. Kaya pala hindi siya pinapahawak ng laptop o computer dahil alam nitong mabilis nang niyang ma-access ang data ng kumpanya. Of course, she's one of the best hackers, thanks to her dad. Kamusta ang shipment? Tanong ni Kyle nang pumasok si Patrick. Boss, bad news. Nadali ang grupo sa Port ng Negros? Pagbabalita ni Rick. What? Paano? Biglang may sumalakay sa loob ng barko bago makaalis at nagsidatingan ng pulis. Paano nagsidatingan hawak natin ng mga pulis? Nasa loob sila ng hotel, nag-aabang ng balita tungkol sa shipment. Nakailam ho ang NBI at ibang kapulisan? Nakatakas ba mga tauhan? May nahuli hong 3, sagot ni Rick. Hawak sila ngayon ng PNP. Bakit may nakailam na pulis? Patahimikin mong witness bago pa kumanta? Mahirap pong makuha ang tauhan dahil ang bagong hepeng may hawak. Bayaran mo, makipag-negotiate ka. Boss, mahirap po makipag-coordinate sa kanila. Sino ba ang hepe ng pulis? Balita ko isa hong Montero eh. Hindi ho siya nasusuhulan. May impluwensya ang pamilya sa Negros kaya hindi basta-basta. Sino ba sila kapag kumilos ng White Tiger Gang? Boss, Pilipinas ho ito at konti palang kapangyarihan natin. Kulang ho tayo ng pwersa at backer. Kung sa Australia at Japan, baka masabi niyang kinatatakutan sila. Mahirap kalaban ng mga Montero dahil may sumasalo sa kanila. The heck? Pagmumura ni Kyle. Di kayo naging maingat. Alam mo kung magkano nawala sa atin ngayong gabi lang? Nasa 1 bilyon. 2 barko ang magpapalitan. Papasok sa bansa ang droga at armas at palabas sa mga nadukot ng kabataan para sa pagbebenta ng organs. May kinalaman ba dito ang mga Padillo? Sa pagkakaalam ko, wala boss. Ang sabi matagal na sila nakabantay sa port. Naging mahigpit lalo nang maupo ang bagong hepe. Madami rin silang intel. Naging maluwag tayo sa depensa. Naghihintay ang client nila sa Europa kaya't kailangan niyang kausapin ng mga to na delayed ang shipment. Magpalimig na lang siguro muna tayo, boss, sabi ni Rick.
Napatingin si Kyle sa TV, ibinalita na napasama sa top 50 richest man sa Europa ang mga Padillo. Lalo pang tumatag ang assets nito na ikasal kay Yvonne Balenciaga. Makakapekto ho yan sa business natin, lalo na't mahigpit kakompetensya ang mga Padillo. Mas papanig ho sa kanila ang ibang businessman hindi sakop ng White Tiger. Huwag mo kong inisin, Rick. Tapos na ba ang invitation? Tanong ni Kyle. Nasa reception, boss. Wait, kukunin ko. No, bababa ako. Samahan mo akong pumunta sa opisina ni Alex. I-invite mo sila, boss? Of course. Di pwedeng mawala si Alex para masaksihan niyang turnover ng leadership sa akin. Sagot ni Kyle, nagpalit ng damit, nagtungo sa opisina ni Alex. Napadpad ka? Tanong ni Alex nang pumasok siya. Gusto lang kitang i-surprise. Nakangiti ang sagot ni Kyle, napatingin kay Amelie na nasa laptop. Busy kayo? Bakit? Tanong ni Alex na napasulyap sa hawak na sobra ni Kyle. Birthday ng dad ko sa Saturday. Dala kayo ng girlfriend mo. Nilapag niya ang sobre. Busy ako eh. E di ang girlfriend mo na lang. Sabi ni Kyle kaya tumingin si Amelin sa kanya. Birthday para ng daddy mo, nakakahiya kasi puro mayayaman. Sabi ni Amelin kahit sinamaan ang tingin ni Alex. Akong bahala kung di ka sasamahan ng boyfriend mo. You will be my special guest. Oh, if that's the case, walang rason para hindi ako dadalo. Hihintayin kita. Sabi ni Kyle at humarap kay Alex. It's up to you kung pupunta ka o hindi, pero sana'y huwag mong pagbawalan ng sekretary mo. Ay, hindi niya ako pipigilan kung gusto ko, sabi ni Amelin. Okay, see you. Paalam ni Kyle at lumabas kasama ng sekretary. Kanina pa siya nakalabas. Huwag kang umiti dyan, sabi ni Alex. Friendly lang ako, depensa ni Amelin. Don't forget, fiancé na kita. Don't forget, I don't agree. Yes, you did. Not in my stable mental health, sagot ng dalaga. Hanggang kailan ka ba magmamatigas, Amelin? Please, masakit ng ulo ko sa bunganga mo, Alex. Hayaan mo ako magpahinga. Shannon! Bulalas niya na maalimpungatan. Napahawak sa dibdib na maalala ang nangyari sa matalik na kaibigan. Di niya akalaing may mag-aabang sa kanila. Masyadong maraming kalaban kaya hindi nila kaya. Patakas sila na marinig ang putok ng barel kaya napalingon siya. Nakabulag na si Shannon, naliligo sa sariling dugo. Babalikan pa sana niya pero niyakap ito na mahigpit ang lalaking bumarel. Di niya malilimutan ang mukha ng kaibigan habang sinasabi ang walang boses na, Run! Bago to pagsasaksakin ng lalaking nakamaskara. Wala siyang nagawa kundi tumakbo. Iligtas ang salilit na nga kung babalikan niya ang mga to. Gaganti siya. May naalala ka? Tanong ni Alex habang nakasakay sila ng sasakyan. Wala ka na ron. Make sure hindi masisira ang makeup mo. Patungo sila sa Mugabor birthday party ng ama ni Kyle. Kahit wala akong makeup, alam kong maganda ako, sabi niya. No reason to disagree. Alam ko matindi ang galit mo sa mga Gordon, kaya't mas mainam na hindi ka pumunta sa party, sabi ni Amelin. Umuwi ka ng maaga. Text kita. Sabi ni Amelin at tinaas ang lumang phone. Di ko to malilimutan itong pang-aapi mo sa akin, Alex. For safety. Sabi ni Alex, sumulyap sa revealing na suot ng dalaga. Bakit ayaw mo akong sumama? May bala kayong magtanan ni Kyle? Inarap siya ni Amelin at tinawakan na magkabilang pisngi. Ang gwapo mo palang magselos? Nakangiting sabi ni Amelin kaya iniwas ni Alex ang mga mata. Don't worry, hindi ako tatakas. Pahirapan pa kita gaya ng ginawa mo sa akin? Huwag na makakalimutan, ilang beses kitang iniwasan.